Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating ako Bicol Representative Zaldico, arestado sa Prague, Czech Republic. Ambulansyang nag-counterflow bumangga sa motor sa Cebu, isang estudyante patay. Sunog sa Navotas landfill umabot na ng 6 na araw. Toxic smoke patuloy na ibinubuga. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naaresto na sa Prague, Czech Republic ang puganteng dating kongresistang si Zaldico. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya ng Czech authorities si Ko matapos umanong pumasok sa bansa ng walang tamang dokumento. Nakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Pilipinas sa Czech government upang mapabilis ang legal na proseso at maibalik siya sa bansa. Si Ko ay umalis ng Pilipinas noong 2025 para umano sa gamuta, ngunit hindi na bumalik matapos ilunsad ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects at idinawit ang kanyang pangalan. Noong Pebrero 2026, idineklara ng Sandigan Bayan si Ko bilang fugitive matapos sampahan ng kasong graft at malversation kaugnay ng proyekto sa Oriental Mindoro. Nakatakdang magsampa ng kaso ang pamilya ng dalawang estudyante ng University of San Carlos o USC laban sa driver ng ambulansya na sangkot sa banggaan ng kanilang sinasakyang motorsiklo sa Cebu City. Sa paunang investigasyon ng pulisya, lumalabas na nag-counterflow ang ambulansya ng Barangay Apas sa Archbishop Reyes Avenue flyover sa Barangay Luz noong April 14 habang rumeresponde sa emergency call at may sakay na stroke patient. Nakasalubong nito ang motorsiklong minamaneho ni Juan Antonio Ladioray, 19 anyos, habang angka si Braille Nicole Quek, 18 anyos, kapwa first-year mechanical engineering students. Dahil sa bilis ng takbo ng ambulansya, bumangga ito sa motorsiklo at tumilapon ang dalawang estudyante. Dead on the spot ang babaeng biktima habang sugatan at nasa critical na kondisyon ang lalaki. Nasa kustodiya na ng Mabolo Police Station ang 23 anyos na driver ng ambulansya na si Kevin Ryan Gesta na posibleng maharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury at damage to property. Sakay ng bangka tinahak ng mga tauhan ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon, Bureau of Fire Protection o BFP, Navotas LGU at Philippine Coast Guard o PCG ang tubig patungo sa Navotas Sanitary Landfill kahapon Webes, April 16 upang personal na inspeksyonin ang saradong dump site. Pagdating sa lugar, nilibot ng mga opisyal ang landfill habang makapal na usok ang patuloy na bumabalot sa kapaligiran. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang lawak ng sunog na umaabot sa iba't ibang bahagi ng tambak na basura. Mula sa aerial view, lantad ang lawak ng pinsala sa landfill na 6 na araw nang nasusunog mula Abril a 10. Ayon sa ahensya, nag-deploy na ng backhoe, bulldozer at dredger upang mapabilis ang pag-apula. Apektado na ang mga komunidad sa Navotas, Malabon at Obando, Bulacan habang patuloy ang operasyon upang tuluyang masugpo ang sunog. Dinagdag naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na posibleng sampahan ng kaso ang Philippine Ecology Systems Corporation dahil sa umano'y kabiguang tapusin ang closure plan ng pasilidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.